Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay may pag-uusapan tayo tungkol ba daw sa yung mga karamihan o pinagsama-sama na Korean language vocabs na lalabas sa exam. May mga nagtatanong at para daw hindi na kailangang i-memorize yung hindi naman kailangan na mga vocabulary na hindi naman lalabas sa exam. Kumbaga ang ibig sabihin kung may makakapagbigay daw ng tips na kung ano ba daw yung dapat lang i-memorize na vocabulary na lalabas sa exam. Kumbaga sinisigurado na para dun ka na lang tututok sa mga vocabs na yun para i-memorize no. Yung makapagbibigay doon ng tips ng ganun ay para sa akin ay hindi naman talaga natin alam kung ano ba talaga yung lalabas na mga vocabulary sa EPS topic exam. Kumbaga ano yan random yan Kumbaga susurpresahin ka yan at malay mo, matsambahan mo yung mga pinag-aralan mo. Parang ganun lang din yan Parang ganun yan dito sa pagpili ng mga EPS worker na nanggagaling sa Pinas. Ang ibinibigay sa mga employer dito kumbaga sa random din. Random selection naman dito pagdating sa Korea. Kaya yung mga vocabs na lalabas sa exam ay random din yan at hindi mo alam kung ano ba talaga, kung yun ba talagang pinag-aralan mong lalabas. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo mag-aral talaga. More on vocabs. Saka yung book 1 into na yan, nandyan lang yan. Pag-aralan nyo lahat yan. Wala talagang makapagsasabi kung ano ba talaga yung mga vocabs na lalabas sa EPS topic exam. Para mataas yung tsansa mo na pumasa ay mag-aral ka talaga at mag-memorize ka talaga ng maraming vocabs. Diyan sa book 1 into na yan ng Korean Language Reviewer, diyan kayo kumuha ng vocabs para i-memorize. Tungkol naman sa may mga kababayan tayo na mahina nga pagdating sa listening, pero ito yung maibibigay kong payo sa inyo tungkol sa pagdating sa exam. Ako nung kasi ang ginawa ko talagang hanggat maaari makarami ka ng tamang sagot sa reading para pagdating ng listening easy ka na lang at madaling kumbaga yung madadaling tanong masagutan mo lahat at nakakasigurado ka ng pasado diyan. Kumbaga sa reading kahit maka 15 points ka lang, kumbaga ang passing grade 22 points, di pagdating sa listening, di kunting-kunti na lang talaga yung kailangan mo para pumasa sa exam. Pero may mga kababayan tayo na talagang gusto nilang ma-improve yung pagdating sa listening. Ito yung maibibigay ko sa yung payo na kailangan yung pag-aralan talaga ng mabuti. Unang-una dyan yung pronunciation of rules. Katulad ng shiroyo, mga ganyan. Yung kumbaga yung hiyot, yung H, nawawala na siya Hindi na siya nababanggit pag kunyari manayo. Nawawala na dyan yung H. Dyan sa pag binanggit na yan. Manayo, shiroyo, juayo, nawawala na yung H. Kaya yung rules of pronunciation na yan ay kailangan nung pag-aralang mabuti. Saka yung pagdating sa mga grammar, particles, adverb, at pinaka-importante dyan ay yung basic conjugation. Diyan nyo yung malalaman kung ang pinag-uusapan ba ay present tense, past tense, at future tense. Kaya mas magandang tutukan nyo yung basic conjugation na yan pagdating sa listening. Kung pwede ba daw yung may mga sira ang ngipin dito sa South Korea, ay pwede yan mga kabayan. Katunayan ako marami na rin akong sirang ngipin pero nandito ako sa South Korea. Saka yung may high blood, okay lang yan, anong problema dyan. Tapos kung ikaw sa medical may almoranas, ay pwede rin yan, kahit may almoranas ka, pero mas maganda dyan, kung kayo pumasa sa medical at ikaw ay may employer na, itong papamedical ka na, puntahan mo yung clinic na hindi na nag-physical examination, yung kumbaga yung nagpapahubad pa. Kami noon, unang medical ko noon, pinagpahubad pa kami, yung nung pumasa ako sa exam. Hindi ko na babanggitin yung na yun, yung medical clinic na yun, grabe yun. Talagang pinahubad talaga kami, lahat, wala talagang suot. Tapos yung paalis na nga ako, hinanap mo na yung medical clinic na hindi nagpapahubad. Meron ng mga ganyan
Sa ating kasi yung parang ano pa nga ako nun eh. Parang tinakot pa ako nung medical clinic na yan sabi kailangan mo sir palinis yung ngipin mo kasi hindi ka papasa sa medical pag di ka nagpalinis ng ngipin. Tapos sa takot ko naman, nagpalinis na lang ako ng ngipin pero hindi naman talaga yan eh. Wala namang problema dyan eh. Kung may mga sira kayong ngipin, ipabunot nyo na yan dyan sa Pilipinas. Kasi karamihan, pag may sira na ang ngipin, pagdating ng taglamig ay sasakit talaga yan. At kayo din ang mapiperwisyo. Pero wala namang problema dyan eh. Kahit may sira pa yung ngipin mo, mag-apply ka dito, walang problema yan. Ngipin lang yan. Ang bawal dito, yung mga nakakahawang sakit. Pero pagdating sa mga high blood na yan, yung mga sira ang ngipin, wag lang yung mga putol ang daliri, hindi talaga pwede yan, hindi ka papasa. Yung may mga tato, pwede yan dito, may tato. Marami akong kakilala dito na nakaalis na may tato. Wag lang daw yung dragon na tato. Ewan ko, di ko alam kung bakit inaayawan nila yung dragon na tato. Kung may almoranas ka at nagbabala ka mag-apply dito, mas maganda ay pagalingin mo na yan pag nandiyan ka pa lang sa Pilipinas kasi hindi mo alam kung mapupuntahan mo dito buhatan. Mabuti sana kung magang lang yung mapupuntahan mong trabaho pagbuhatan baka lumala palalo yan at ikaw din ang mapiperwisyo. Saka halos lahat ng pagkain dito ay may sili. Bawal pa naman sa Almoranas yung sili kaya talagang pag nandiyan sa Pilipinas pagalingin nyo na yan. Sa x-ray, yung ibang may nakasabay ako dati na iinom ng sterilized na nagatas daw para hindi ko alam kung may tinatago ba na para daw hindi makitaan ng sa baga. Ang nangyari diyan, pag ikay iinom ng sterilized, pag in-x-ray ka, ang resulta niyan malabo. Kaya ang nangyari sa kanya, pinaulit siya, hindi nadagdagan tuloy ang gastos niya. Kaya ang payo ko sa inyo, wag na kayong uminom ng sterilized niyan. Kalokohan yan. Mapapadagdag lang ang gastos niyo diyan. Pagdating naman sa training center dito sa South Korea, may medical Kung talagang may sakit ka na nakahawa at nakita nila yan, hindi ka na, papauwiin ka na agad. Yung araw na yun, paglabas ng result ng medical at nalaman nila na may sakit ka na nakahawa, lipad ka na agad pabalik sa Pilipinas. Ganun lang yun. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.